Dinala lang ng Ukraine ang digmaan mismo sa puso ng Russia. Tinamaan ng matindi ang Moscow sa isa sa pinakamalalaking pag-atake sa kabisera ng bansa mula nang magsimula ang labanan. Kahit na pinalibutan ng Kremlin ang lungsod ng mga radar at sistema ng depensa sa himpapawid, mukhang nabigla pa rin sila sa pag-ataking ito. Kasama rin ang magkakasunod na pagsabog at makakapal na usok na naitala sa kamera. Isa ito sa pinakamalinaw na palatandaan na ang Ukraine ay namamayani na. At si Vladimir Putin ay tuluyang nawalan ng kontrol sa sarili niyang himpapawid. Noong gabi ng Oktubre 26 hanggang madaling araw ng Oktubre 27, maraming drone ng Ukraine ang tumawid sa hangganan patungong Moscow at ilang rehiyon sa kanlurang Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, nasabat nila ang 173 drone, 40 dito ay sa rehiyon ng Moscow. Ayon sa ministeryo, 34 sa mga drone ay papunta sa kabisera ng lungsod ng di umano'y napabagsak. Kasama ang ilang iba pang rehiyon tulad ng Kaluga, Bryansk at Tula na tinarget din. 47 unmanned aerial vehicle ang pinalipad sa ibabaw ng rehiyon ng Bryansk. 42 sa rehiyon ng Kaluga, 40 sa rehiyon ng Moscow. Kabilang na ang 34 unmanned aerial vehicle na papunta sa Moscow. 32 sa Tula, 10 sa Kursk, 7 sa Oryol, 4 sa Rostov, 4 sa Voronezh, 2 sa Orenburg, 2 sa Tambov, 1 sa Belgorod, 1 sa Lipetsk, at 1 sa Samara. Kinumpirma ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin na maraming Ukrainian drone ang tumarget sa lungsod. Nag-post siya online na matagumpay na napipigilan ng depensa sa himpapawid ng lungsod ang lahat ng banta. Nagbabala siya sa mga lokal sa panganib ng debris at hinikayat ang mga residente na manatili sa bahay. Samantala, 2 pangunahing paliparan sa Moscow, Domodedovo at Shikovsky, ay pansamantalang nagsara dahil sa banta ng drone activity sa rehiyon. Walang malaking pinsala sa Moscow. At agad sinabi ng Kremlin na napabagsak nila ang mga drone ng Kiev. Gayunpaman, gaya ng alam natin mula sa mga nakaraang karanasan, ang mga opisyal ng Russia ay kadalasang maluwag ang ugnayan sa katotohanan. Binabaluktot ng Russia ang mga kwento at estadistika para sa sarili nitong interes at tinatago ang hindi nito gustong ipaalam sa publiko. Ngayon sa panahon ng internet, laging lumalabas ang katotohanan sa huli at ang mga Russian social media site ay agad na puno ng mga panic na post mula sa mga residente ng Moscow, kasama ang mga larawan at video na nagpapakita ng makapal na ulap ng usok na tumataas sa kalangitan ng lungsod. Iniulat din ng mga lokal ang ilang malalakas na pagsabog na yumanig sa mga kalsada ng lungsod dahil halos 22 milyon ang nakatira sa metropolitan area ng Moscow. Di matukoy kung ilan ang nagpalipas ng gabi ng Oktubre 26 na takot at nabigla. Naramdaman nila ang kahit kaunting bahagi lang ng nararanasan ng mga inosenteng sibilyan sa Kiev at iba pang mga lungsod ng Ukraine halos gabi-gabi. Habang sunod-sunod na drone at misil ng Russia ay bumagsak sa kanilang mga tahanan at paligid. Sabi ng mga channel ng Russia, tinamaan ng drone ng Ukraine ang isang mataas na gusali. Gayunpaman, may mga analyst din na nagsabi na maaaring ito ay resulta ng pagkakamali ng isa sa sariling air defense system ng Russia na nagkamali ng tantya sa direksyon at aksidenteng pinaputukan ang sarili nilang target. Kahit nakakatawa, hindi ito ang unang beses na nagkamali ng ganito ang air defense ng Russia. Noong unang bahagi ng Oktubre, 1 linggo lang ang nakalipas, nagkaroon ng malubhang friendly fire incident. Isang Panzer S-1 air defense system ng Russia ang nagpaputok ng missile para salagin ang mga drone ng Ukraine. Sa kakasamaang palad para sa Russia, hindi tinamaan ng missile ang target at sa halip ay nakunan ng kamera habang lumilipad bago bumagsak sa isang apartment na nagdulot ng malakas na pagsabog at paglabas ng makakapal na usok. Noong 2023, isang Russian Su-34 fighter jet ang aksidenteng naghulog ng bomba sa Belgorod, Russia, 25 milya mula sa hangganan ng Ukraine. 3 tao ang nasugatan at may ilang bahay at sasakyan ang nasira sa sumunod na pagsabog. May kasaysayan talaga ang Russia sa aksidenteng pagtama sa sarili nilang tao at infrastruktura. At sa isang lungsod tulad ng Moscow, na napakasiksik ng populasyon at napapalibutan ng napakaraming matataas na gusali,
Hindi na nakakagulat kung ang air defense missile ay magkamaling tumama sa kalapit na gusali kahit sinabing napigilan ng Kremlin ang pag-atake. Malinaw na may mga bahagi ng lungsod na nasira. Nagawang matunton ng mga reporter mula sa Astra Independent News Agency ang eksaktong lokasyon kung saan tumataas ang makakapal na usok sa himpapawid. May usok malapit sa Kominarka, Moscow matapos ang pagsabog. Na-geolocate ng Astra ang mga larawan ng mga saksi. Noong Oktubre, 27 ng gabi, iniulat ng alkalde na may mga drone na bumagsak sa rehiyon ng Moscow. Iniulat ng mga residente ang mga pagsabog sa iba't ibang sundanad, iba't ibang lungsod sa rehiyon ng Moscow. Kabilang ang Moscow, sa Kominaka, Moscow, may usok matapos ang pagsabog ayon sa mga larawan ng saksi. Geolocate. Astra, totoong kinunan ang mga kuha sa Kominaka. Kita ang usok sa kagubatan malapit sa Pryoktorovany Drive. Nakuha rin ng Astra ang ebidensya ng sunog sa ibang bahagi ng Moscow. Isang imbakan ng langis ang nasunog sa rehiyon ng Sepukhov, Moscow. Napuksa na ang apoy, ngunit hindi pa rin alam ang sanhi nito. Noong gabi ng Oktubre 26 nagkaroon ng sunog sa Sepukhov Oil Depot sa Novoselky Street, ayon sa Astra at mga saksi. Sabi ng administrasyon ng lungsod ng Sepukhov sa lokal na media, nasunog ang isang walang lamang fuel tanker, pero agad na apula ang apoy at walang naiulat na sanhi. Bagaman hindi opisyal na inuugnay ang sunog sa drone attack, malaki ang posibilidad na magkaugnay ito. Lalo na't fuel tanker ang nasunog. Ginawa ng nakagawian ng Ukraine nitong mga nakaraang linggo at buwan ang pagtutok sa mga lokasyon at infrastruktura na may kaugnayan sa fuel at langis sa kanilang malalayong drone attack laban sa Russia. Muli, agad minaliit ng mga lokal na opisyal ang insidente. Sinabing, mabilis na apula ang apoy at walang laman ang tanker nang mangyari ang pag-atake. Gayunpaman, tulad ng lahat ng opisyal na ulat mula sa Russia, inirerekomenda na pagdudahan ito ng husto dahil laging nagsisinungaling ang Kremlin, sinusunod nila ang sarili nilang agenda. Nagkaroon din ng ganitong insidente sa ibang rehiyon at iniulat ito ng Astra at ibang news outlet. Sa sinakop na Luhansk, 2 oil depot ang tinamaan ng armadong puwersa ng Ukraine. Kinumpirma ng lokal na awtoridad ng mananakop. Nasira ng pag-atake ang mga gusaling administratibo at ilang fuel truck sa tanker. Ayon kay Andrei Aliseyev, Deputy Minister ng Fuel, Energy at Coal Industry ng Luhansk People's Republic, agad na ilikas ang mga empleyado at walang nasaktan. Sa Kursk, Russia, nagkasunog malapit sa substation. Gabi rin inatake ng Ukrainian drone ang Rilsk. Nasunog ang mga panlabas na gusali ng bahay malapit sa substation dahil sa pag-atake. Ayon kay Gobernador Alexander Kinshtein ng Kursk, naapula ng bumbero ang sunog. Ang Bryansk, sa hilaga ng Ukraine at katabi ng Belarus, ay madalas targetin ng drone at missile attacks ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Astra, tinamaan ang isang minibus na nagdulot ng isang patay at ilang sugatan. Namatay ang driver ng minibus matapos atakihin ng kamikaze drone ang minibus sa baryo ng Pogar, distrito ng Pogarsky. Iniulat ito ng gobernador ng Bryansk, Alexander Bogomas. 5 pasahero ang nasugatan at agad dinala sa ospital. Dagdag niya, nakatuon lang ang Ukraine sa mga target militar o mahalagang infrastruktura kapag inaatake ang Russia. Mukhang anomalya ang insidente ng minibus. Posibleng hindi buo ang sinasabi ng mga opisyal ng Russia o aksidente lang ang pagkakatama sa minibus. Sa alimang paraan, hindi pa nagbibigay ng komento ang Kiev tungkol sa insidenteng ito. Ngunit mukhang ang karamihan, kung hindi man lahat, ng kanilang mga drone ay nakatuon sa mga pasilidad militar o mahahalagang infrastruktura. Mas maaga noong Oktubre 26, may mga drone ng Ukranya na namataan sa ilang paliparang militar sa Rusya. Kabilang ang isa sa rehiyon ng Moscow. Si Andriy Kovalenko, pinuno ng Sentro para sa Pagkontra sa Disinformasyon at Media ng Rusya, ay nagkumpirma sa presensya ng mga drone ng Kyiv sa mga lugar na ito at nagsulat online. Ang mga paliparang militar sa Moscow at ibang rehiyon ng Rusya ay inaatake. Ayon sa media ng Rusya, tinarget umano ng mga Ukrainian strike drone ang isang paliparan na may mga eroplanong Ruso gaya ng Tupolev. 160 Tupolev, 75 MS at Tupolev 20-23 mga strategic bomber. Hindi tinukoy sa ulat ang eksaktong paliparan na inatake base sa impormasyong lumabas ngayon.
Dahil kakaunti ang military airfield sa Moscow, malamang naganap ang insidente sa Chukolovsky o Kubinka Airfield o pareho. May mga ulat ng pagsabog noong Oktubre 26 sa Shaikovka Airfield at Kaluga Airport sa rehiyon ng Kaluga, timog kanluran ng Moscow. Iniulat na ang Shaikovka ay tahanan ng ilang Tupolev, 22 M3 bomber plane at posibleng may ibang military aircraft din sa Kaluga Airport. Wala pang karagdagang detalye na inilalabas tungkol sa kung anong pinsala, kung meron man, ang nangyari sa mga eroplano sa mga lugar na ito. Konektado ito sa matagal ng kampanya ng Ukraine laban sa mga paliparan at base militar ng Russia. Nagsimula ito noong Operation Spiderweb noong Hunyo 1, 2025 kung saan 4 na paliparan ang sabay na tinarget ng mga drone ng Ukraine at maraming sasakyang panghimpapawid ang nasira sa loob ng isang araw. Gayun din, noong Oktubre 26 muling nagsagawa ng matagumpay na pag-atake ang mga puwersa ng Ukraine. Sa pagkakataong ito ay sa rehiyon ng Belgorod ng Russia. Ang mga puwersa ng Russia ay nakagawa ng medyo malaking pag-usad nitong mga nakaraang araw sa kanilang pagsisikap na sakupin ang lungsod ng Ukraine na Vovchansk, na matatagpuan lamang sa kabila ng hangganan mula sa Belgorod. Nagpaliwanag online ang ika-16 na Army Corps ng sandatahang lakas ng Ukraine tungkol sa sitwasyon. Sinubukan ng kalaban na samantalahin ang pagkakataon. Matapos ang matinding tag-init, natuyo ang mga ilog ng Seversky, Donetsk at Vovcha. Kaya't naging mas madali ang lohistika ng kalaban. Kasabay nito, may sapat ng reserba at dahon sa mga puno. Sa kabuuan, nagdulot ito ng biglaang pagtaas ng aktibidad sa direksyon ng Vovchansk. Bilang resulta, tila kumpiyansa ang mga tropa ng Kremlin na magkakaroon sila ng matinding tagumpay sa lugar. At si Vladimir Putin mismo ay naiulat na naipaalam noong Oktubre 26 na nasakop na ng kanyang mga puwersa ang humigit kumulang 70% ng lungsod ng Vovchansk. Hindi pinalad ang mga tropang Ruso dahil naghahanda ang mga puwersa ng Ukraine ng mahusay na kontra-operasyon. Noong gabi ng Oktubre 26, ginamit nila ang mga drone para atakihin ang Belgorod Dam na agad nag-leak ng tubig. Binaha ang lungga ng mga Ruso. Naputol ang supply line ng ilang unit at nalagay sa panganib ang ilang tropa ng Kremlin na matangay ng tubig. Nagbahagi si Robert Magyar-Brovdy, commander ng Unmanned Systems ng Ukraine, ika-16 Army Corps ng balita at video ng pag-atake sa dam online. Bumigay ang Belgorod Reservoir ngayong araw. Mula ng unang tamaan, bumaba na ang antas ng tubig ng 100 sentimetro. Inilunsad ang pag-atake ng mga ibon mula sa unang hiwalay na sentro ng Unmanned Systems Forces ng ika-14 na Unmanned Systems Forces Regiment. Dahil sa pag-ataking ito, mas malaki na ngayon ang tsansa ng mga puwersa ng Ukraine na mapalakas ang kanilang mga posisyon sa lugar ng Vovchansk. Malamang mas mahirapan ang tropang Ruso sumulong at sakupin ang target nilang teritoryo kamakailan. Sa kabuuan, naging malakas ang araw ng Oktubre 26 pagdating sa mga opensibong galaw ng Ukraine. Nagtagumpay ang sandatahang lakas ng bansa, lalo na ang mga drone operator nito, na umatake sa ilang rehiyon sa paligid ng Rusya at sa mga okupadong teritoryo tulad ng Luhansk. Nagdulot ito ng matinding pinsala, kabilang ang mga sunog at pagsabog sa iba't ibang lugar. Ayon sa pinakabagong datos at ulat, walang malaking pinsalang natamo ang Moscow. Malaking bagay na kayang magpadala ng Kyiv ng 12 ng drone sa himpapawid ng kabisera ng Rusya. Isa itong palatandaan kung gaano nakalayo ang narating ng sandatahang lakas ng Ukraina. Nang magsimula ang digmaan, mahigit 3.5 taon na ang nakalipas. Ang Kyiv ay lubos at eksklusibong nakatuon sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Pinanghahawakan ang kanilang mga linya ng depensa at nilalabanan ang sunod-sunod na pag-atake ng mga Ruso at pambobomba mula sa himpapawid. Walang panahon para mag-isip ng kontra-atake, lalo na ng direktang pag-atake sa Moscow, na sentro ng kultura, pamahalaan at lipunan ng Russia. Ngayon, nagbago na ang mga bagay. Pinatatag ng Ukraine ang depensa at nahanap ang oras, yaman at pagkakataon para gumanti sa kalaban. Isinasagawa nila ang sunod-sunod na matagumpay na mga pag-atake na lalong dumarami, hindi lang sa sinakop ng Oklahoma, kundi pati sa loob ng Russia, daan-daang milya lampas sa hangganan. Sa ganitong paraan, dinadala ng Kyiv ang digmaan sa mismong tahanan ng mga Ruso at kay Vladimir Putin. Sa loob ng maraming taon, maraming Ruso ang nakakakita sa digmaan bilang isang malayong labanan na wala namang direktang kapansin-pansing epekto sa kanilang mga buhay. Lalo na itong totoo para sa marami sa mga nakatira sa Moscow, ang pinakamayamang lungsod sa Rusya
kung saan mas mataas ang kalidad ng buhay kumpara sa karamihan ng ibang bayan at lungsod sa buong bansa. Doon, ang publiko at elite ng Rusya ay patuloy na namumuhay at tinatamasa ang ginhawa at karangyaan ng lungsod. Pakiramdam nila ay napakalayo sila sa magulong at madugong labanan sa Donetsk, Luhansk, at ibang okupadong teritoryo sa frontline. Marami ang hindi kailanman inakala na darating ang araw na makikita nilang may mga drone ng Ukranya na lumilipad sa ibabaw ng kanilang mga ulo o nagbubuga ng apoy sa mga lansangan ng kanilang kabisera. Ngunit nagbabago na ito habang pinalalawak ng Kyiv ang mga hangganan at sinisimulan ang bagong yugto sa pamamagitan ng malalalim na drone attack. Ngayon, kahit ang mga mamamayan ng Moscow na itinuturing na pinakaligtas na kuta ng Rusya ay magsisimula ng magdalawang isip na lumabas ng kanilang mga bahay tuwing gabi. Kakabahan silang tumingin sa langit kapag may naririnig na ugong. Takot na baka drone ng Ukranya na naman iyon. Titingnan nila ang kanilang mga cellphone at social media para sa balita at mga update tungkol sa posibleng pag-atake o utos ng paglikas. Unti-unti, maaapektuhan nito ang kanilang buhay at pag-iisip. Iyan ang inaasahan ng Ukranya. Kapag gumagawa ng ganitong pag-atake ang Kyiv, hindi lang ito layunin ang malaking pinsala, malalaking sunog, at matitinding pagsabog. Isa sa pangunahing layunin nito ay ipakita sa mga mamamayang Ruso ang epekto ng digmaan. Maaari nitong baguhin ang opinyon ng publiko na nagtutulak sa marami na kondenahin si Putin at manawagan ng pagtatapos ng digmaan. Tuluyan na. Nagsisimula na itong mangyari ngayon. Ayon sa isang kamakailang survey sa Russia na isinagawa ng Levada Center, ang suporta para sa digmaan ay bumaba na sa pinakamababang antas. 27% lang ng tao ang gusto ng labanan, habang 66% ng mga Ruso ay pabor sa mapayapang negosasyon at kasunduan sa tigil putukan. Dumarami na ang mga Rusong ramdam ang epekto ng digmaan sa kanilang buhay. May 22% na nagsabing malaki ang epekto ng labanan sa kanila o sa kanilang mahal sa buhay, at 58% ang nagsabing kahit papaano ay naapektuhan sila. May ilan na nawalan ng mga kaibigan o kapamilya dahil sa labanan. Halimbawa, habang ang iba naman ay naramdaman ang paglala ng kanilang kalayaan at kalagayang pinansyal dahil sa mga parusa at mga restriksyon na may kaugnayan sa digmaan. At kung magpapatuloy ang paglitaw ng mga drone ng Ukraine sa mga rehiyon, bayan, at lungsod ng Russia sa mga susunod na linggo at buwan, tiyak na tataas pa ang mga bilang na iyan. Mas maraming Ruso ang mararamdaman ang direktang epekto ng digmaan at matatakot lumabas ng bahay o gawin ang araw-araw na gawain. Mas marami ang mag-aalala na baka sila ay mamobilisa at ipadala upang lumaban sa harapan kahit labag sa kanilang kagustuhan. At mas marami ang makakaramdam ng lumalaking galit at sama ng loob sa nag-iisang tao na nagsimula ng lahat ng kaguluhang ito. At sa nag-iisang tao na hanggang ngayon ay may kapangyarihang itigil ito. Si Vladimir Putin mismo, kahit hindi niya gaanong iniintindi ang karaniwang Ruso, mahalaga sa kanya ang kapangyarihan at alam niyang kailangan niyang panatilihin ang malaking bahagi ng populasyon na kakampi niya upang mapanatili ang kanyang makapangyarihang posisyon. Ngunit humihina ang pambansang damdamin habang bumabagsak ang ekonomiya at napapagod ang milyon-milyong Ruso sa tila walang katapusang digmaan. Ngayon, nanganganib na ang Moscow, usok ang nasa kalangitan, at may mga pickup truck na puno ng armadong guwardiya na nakatutok ang baril sa ere sa mismong labas ng mga tarangkahan ng Kremlin. Hindi pa kailanman naging ganito kahina ang Pangulo ng Rusya. Alamin pa ang tungkol sa desperasyon ni Putin sa video na ito, na tinalakay kung paano pineke ng Kremlin ang malaking tagumpay sa Ukraine para kumbinsihin ang sarili at mundo na nananalo sila sa digmaan. Bilang alternatibo, panoorin mo ang video na ito para sa detalyadong paliwanag kung paano ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya ay naglalagay kay Putin sa alanganin, na wala ng malalabasan at puro paghihirap lang ang naghihintay sa leader ng Rusya. Siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng pinakabagong balita at kaganapan tungkol sa digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo. At maraming salamat sa panonood.